Binubulsa lang daw. Wala naman daw talagang proyekto kundi binubulsa lang. Pero bakit si Diskaya? Ni wala man lang siyang sinasabi about 2016? Oh, 'di ba? So, nag-i-start pa lang magsinungaling, booking na sila. Booking na. Nag-i-start pa lang magsinungaling para idamay ang pangalan ni Speaker Martin. Booking na kaagad. Gusto pa maging state witness? At ang daming kasinungalingan. Pero yung mga 3%, 4% lang daw yung kinikita nila doon. Eh hello, kitang-kita oh. Ang dami yung luxury cars. Oh, luxury cars lang. 100 daw yun. 100. 40 lang yung pinakita, yung nasa ibaba. Meron pa sa itaas. At hindi lang 100 ang kanilang mga car. Luxury car lang yun. Yung 100. Diba? So, paano mo i-reconcile yung sinasabi nila na 3%, 4% lang daw yung kanilang kinikita? Kung contractor ka at kikita ka ng 3% lang, hindi ka magkakaroon ng ganun karaming luxury cars na hindi, ang halaga ay hindi lang 1, 2 o 3 milyon, kundi grabe. Isang luxury cars, 40 million. Isang luxury cars, merong 100 million. Grabe. Marami yun. Maraming luxury cars yun. Sabi ko nga sa inyo, 40 lang yung pinakita yung nasa ibaba. Pero meron pa nasa itaas ng bahay nila na parking area. So, kitang-kita natin, malinaw na nagsisinungaling ang Diskaya. No? Nagsisinungaling ang Diskaya dito. So, kung eto ang maganda, kung sila ay talagang magsasalita tungkol sa korupsyon, huwag silang maging selective. Kailangan, sabihin nila lahat yan, huwag silang mag-cover up at magbigay sila ng ebidensya. Madali lang, napakadali lang mag-drop ng name, pero mahirap na patunayan. Lalo-lalo na yung sinasabi nila ay hindi naman first-hand experience. Ito pa pala, guys, no? Ito pa pala. Si Rodante Marcoleta ay isang lawyer. Pero pinapayagan niya. Take note napansin ko lang ang laki ng pagkakaiba ni Marcoleta at ni Jinky Luistro na isang abogado rin. Si Marcoleta, pinapayagan niya na nagsasalita yung si Diskaya na hindi naman first-hand experience. Sinabi lang daw ni ganito, sinabi lang daw ni ganon. Pinapayagan ni Marcoleta. Tinitake as evidence, as testimonial evidence. Pinapayagan ni Marcoleta, lawyer siya. Alam niyo ba si Jinky Luistro? Si attorney Jinky Luistro, Congresswoman Jinky Luistro. Kung nanonood kayo sa kanyang mga hearing, alam niyo ba siya? Guys, kapag narinig niya na yung isang witness nagsabi na sinabi ni ganito, kinakat niya. Ayaw niya. Kasi hindi ebidensya yun. Ang gusto ni Congresswoman Jinky Luistro, first-hand experience. Kaya kapag ganun ang nangyari, kapag may ini-involve na ibang tao na sinabi ni ganito, ang ginagawa ni attorney Congresswoman Jinky Luistro, iniimbita yung tao. Kasi gusto niya na yung tao mismo ang magsasabi ng kanyang experience. Kasi ayaw ni Congresswoman Jinky Luistro nang hindi mo naman na-experience, isinasabi mo. Ang gusto ni Jinky Luistro, no, Congresswoman Jinky Luistro, ay talagang first-hand experience. Yung ikaw talaga ang naka-experience at hindi yung sasabihin mo, sinabi ni ganito daw. Ganito daw kasi sinabi ni nakita kasi ni ganito, ganito daw yung ginawa. Mali yun. Kaya mga kaibigan, makikita natin kung sino ang magaling na lawyer
between Marcoleta and Jinky Luistro. Walang binatbat si Marcoleta. Si Congresswoman Jinky Luistro, gusto talagang solid evidence. Ayaw niya ng mga sinabi ni ganito, nakita ni ganito, ayaw niya. Gusto ni Congresswoman Jinky Luistro, first-hand experience. Ikaw talaga ang nakakita, ikaw talaga ang sinabihan. Yan ang abogado. Pero si Marcoleta, parang hindi siya abogado. DDS kasi. Pag DDS ganyan eh. Walang utak. Matalino daw. Pero, ina-accept niya yung mga testimony na sinabi lang ni ganito, nakita lang ni ganito. My God. Diba? Renato Isidro Abraham, tama naman po yun. Sinasabi nila na 3% hanggang 4% ang kinikita nila. 3 billion hanggang 4 billion, ma'am. Wag niyo po kumpara si Kong Jinky kay Marco Beta. Una, straight si Kong Jinky, si Cubeta corrupt. Nakukumpara natin kasi the way na mag-imbestiga si Congresswoman Jinky Luistro, ayaw niya ng yung bang sinabi ni ganito, nakita daw po kasi na ayaw niya ng ganon. Kapag merong binabanggit na ibang pangalan na yun ang nakakita, ang ginagawa ni Congresswoman Jinky Luistro, pinapatawag niya. Papatawag niya sa Kongreso para siya mismo ang mag-testify kasi siya yung nakakita, siya mismo yung nakarinig. Unlike dito kay Marcoleta, na ina-accept niya as evidence yung narinig lang, sabi ni ganito daw, sabi ni nakita daw niya ganun. So yun po, malaki ang pagkakaiba ni Marcoleta at ni Congresswoman Jinky Luistro. Si Congresswoman Jinky Luistro, yan talaga ang abogado. Kasi gusto niya talagang solid evidence. Si Marcoleta, nakukuha lang siya sa mga chismis. Sinabi ni ay ganito daw, nakita ni nakukuha lang siya sa chismis. Yan po ang pagkakaiba nila. Leonora Alcala, tama ka diyan, madam. Kaya nga, napaamin niya si Duterte na totoo sa Senado. Si Kong Attorney Luistro ang nagtanong. Correct. Magaling po si Congresswoman Jinky Luistro. At magaling ang kanyang estratehiya. Hindi siya nambabastos, malumanay siya magsalita. Kinukuha niya ang loob ng witness or ng akusado. Kukunin niya muna yung loob, kakausapin niya, tapos yung parang kukunin niya yung loob. Hindi niya i-threat na baka tayo magsalita. Ganyan. Katulad ng ginagawa ng mga senador na iniinsulto nila yung mga ini-interpolate nila, yung mga tinatanong nila, iniinsulto nila. Sa ginagawa nila, lalong hindi magsasalita. Kasi iniinsulto na nila eh. So hindi nila nakuha yung way ng pag-i-interpolate or pag-i-investigate ni Congresswoman Jinky Luistro na malumanay, stick pa rin siya sa kanyang mga tanong, may paggalang sa karapatan, sa human rights, may paggalang sa due process, at higit sa lahat, malumanay siya, hindi niya binabastos, hindi niya iniinsulto. Pero napapaamin niya at nakukuha niya ang sagot na gusto nating marinig. Yung katotohanan. Nagagawa niya. Magaling siya mag-interpolate, hindi niya kailangan ng bastos, hindi niya kailangan sumigaw. Magaling mag-interpolate si Congresswoman Jinky Luistro. Malayong-malayo kay Marcoleta na nang iinsulto. Diba? Yan po ang katotohanan, no? Yan. Ano pa?
So yan na. Okay. So ngayon, pahiya sila, no? Pahiya. No. At mula po sa Pahiya talaga sila ngayon, guys, no? Pahiya po ang mga Duterte Black. Yan. So ito pa, nahalata ni Senator Francis Pangilinan, no? Kiko Pangilinan. Ang sabi ni Kiko, mga kaibigan, 2016 pa sila sa flood control projects. Pero mula lang 2022 ang mga pinangalanan. Hindi maaring edited o Photoshop ang inyong sworn statement. Hindi pwede ang cover up. Dapat ay the whole truth. Hindi pwede sa witness protection ang cover up. Ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Diba? So kitang-kita na sinungaling. Kasi nga magnanakaw. Diba? Nagsisinungaling, kitang-kita talaga ang kasinungalingan. Hindi nila maitago ang pagsisinungaling, no? Yan. Grabe, di ba? Yan. So, sabi naman ng palas, no, ni USEC Attorney Claire Castro, yan, hinamon ang mga diskaya na maglabas ng ebidensya kaugnay sa mga aligasyon nila ng korupsyon sa ilang kongresista at opisyal ng gobyerno. Giit pa ng palasyo, ayaw umano ng Pangulo ang pag-name drop ng walang ebidensya. Correct. Mga kaibigan, kung babalikan natin, Duterte administration, name drop, hindi pa verified, nag-name drop na. Walang napatunayan, nag-name drop na si Duterte. Kamukat-mukat mo, binubuli yung mga anak, nasira yung buhay, pagkatapos malaman na lang natin. Hindi naman pala totoo. Irresponsable. Yan po ang Duterte admin. Ngayon po kay PBBM, ayaw ng Pangulo ng ganyan. Kailangan, pag nag-name drop ka, kailangan may ebidensya. Hindi pwedeng mag-name drop ka tapos hindi ka sigurado. Irresponsable yan, no? Yan ay pagiging irresponsable. Yan. Diba? Tapos tingnan nyo dito mga kaibigan, kanina nanonood ako ng Blue Ribbon Committee ng Senate. Mapapansin nyo yung mga diskaya, parang kalmante, no? Kalmante, at parang alam na alam nila na meron silang mga backer kakampi sa Senado. Kasi nga, inano nila inabsuelto nila ang Senado. Inabsuelto nila ang Senado at idiniin ang House at saka si Speaker. So kitang-kita natin, si Bato de la Rosa, pinapayuhan pa, kunwari, mga diskaya na, uy, mag-ano kayo, mag-bulletproof kayo na kasi baka ganito, meron daw, may target, no? Kasi daw, ganito daw. Hello? So mga kaibigan, itong mga to, hindi na ito makakapag-imbestiga. Kasi bago na po ang committee at si Senator Ping Lacson na po ang nasa committee ngayon ng Blue Ribbon Committee. Hindi na po si Rodante Marcoleta. At natitiyak ko, siguro, baka pagbabawalan na itong mga to kasi halata naman na bias. Diba? Dapat mag-inhibit itong mga to at huwag na sila dyan mag-imbestiga dahil halata naman ang kanilang pagiging bias. Diba? Yun po ang totoo, no? Kung pupunta ba bukas si Diskaya sa hearing, yun nga ang titignan natin, ano naman kaya ang sasabihin niya pag nasa HOR, no? Tingnan natin. Kasi naalala niyo guys, no?
Nakailang punta na rin siya sa HOR. Wala siyang sinasabing gano'n, di ba? Pagkatapos ngayon, bigla na lang kanina sa Blue Ribbon Committee, bigla na lang iba yung ihip ng hangin. Kita-kita mo talaga no, na mukhang kinausap at binigyan ng script. Diba? May script talaga kaso mali-mali naman ang script. At yun nga, umalma yung mga kongresista. At sabi ng mga kongresista na to, ng mga dinamay, ay magdedemanda sila kasi wala naman talaga, no? Wala naman daw talaga silang involvement doon. At yung isa nga, si Marcy Teodoro, aba, ngayon lang siya napaupo, 3 months pa lang yata. Or 2 months. Bago lang siya naproklama, idinamay na kaagad siya. Samantalang yung sinasabi na time frame, hindi naman siya kongresista. Diba? O kitang-kita natin ang pagsisinungaling ng mga diskaya. Diba? Yan. So ngayon mga kaibigan, ito na ang mga minority. Chis Escudero, Jingo Estrada, Joel Villanueva, Alan Cayetano, Amy Duterte, Rodante Marcoleta, Bongo, Robin Padilla, Bato de la Rosa. Sila na ngayon ang tinatawag na minority. Yan. Karma is real. Diba? Karma is real. Sabi pa ni Bato de la Rosa, nagreklamo pa siya, sabi niya, ang korupsyon sa Ghost Flood Control Projects ay nasa House of Representatives ayon sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, pero bakit ang Senate President ang pinalitan? Sure ka ba dyan, Bato de la Rosa? Or baka naman, inabsuelto lang kayo? Diba? Kasi halatang-halata naman Si Duterte mismo umamin na 2016 ay maraming korupsyon, maraming flood control, ghost flood control projects. Pero bakit tila hindi yata dinamay ang mga kongresista? Di ba kongresista si Marcoleta during that time? Kongresista si Marcoleta during that time. At lumabas din sa mga insertions na ang Senado ay merong mga proyekto ng flood control. Mga insertions ng flood control. Bakit tila hindi yata kayo dinamay ni Vizcaya? So halatang-halata mga kaibigan na meron talagang cover up. So maaring totoo nga yung kumakalat sa GC na purposely idadrop ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez para sirain. Diba? Yan. Diba? Ay, grabe, guys, no? Grabe. So mga kaibigan, hanggang dyan na lang, no? Isang oras po tayo, no? Maraming salamat sa mga nanood, mga kaibigan, sa mga DDS, sa mga PBBM, at saka sa mga Pinklawan, mga Dilawan. Maraming pong salamat sa mga nanood, no? Good night! Ay, may gulay. Okay. Yan mga kaibigan, sige maraming salamat. Bye-bye and God